Sandali lang, may gusto kong topic. Ito ang pinakabonggang topic ng taon. Kasi nga, di ba, nung una ko itong pinopost, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. So, I am today's years old. Nang nalaman ko na ang ibig sabihin ng LAV, ng local absentee voting, ay ito pala yung mga sundalo, mga pulis, mga government officials na nasa field, okay, during the election. So, yung pala ang sakop niya, sundalo, police, and government employees, and even some media practitioners na may naka-assign for during the election day. Nanalo tayo. So, Bex, hindi lang tayo nanalo tayo overwhelmingly, as in nilampas silang lahat. So, ang ating mga kayumangging kaligatan ay ngayon kasi, di ba, ang protector of the people ba is, ano bang stand nito? Siyempre, hindi naman sila pwedeng lumabas at makipag-rally. Ngayon, itong voting, ewan ko ba, kasi wala akong makitang LAV in the previous elections eh. So, isang malaki nila itong pagkakamali. So, 51,000 yung nakaboto out of the 55,000 na nag-register. So, di ba nagtataka tayo nun? Ano man itong mga protector of the people? Ano ba to? So, ngayon itong pagboto nila, it is clear as day kung anong stand nila. Because voting is, of course, doon mo napapakita talaga tunay na sa puso. Walang retaliation, supposedly, di ba? Walang retaliation and walang peer pressure to. Kasi nandun ka mag-isa ka lang buboto, nandun ka, hindi naman nila malalaman kung sinong binoto mo Hindi ba? So, nakita natin ngayon na ayaw nila sa mga kandidato ni BBM. Pilipinas Duterte pa rin from any level. Hindi ba? And ang pinakamaganda dito, kasi mga sundalo to So dito mo makikita ang kanilang talagang pulso, no? Nilampaso ni Marcoleto si Tolentino. It also exposes yung mga pinks kasi nag-overshare na nga si Toby. Then if they're the real opposition, dapat bala na yan sa kanila, diba? To speak up, to say something. But they're really quiet. Wala silang, parang tayo pa yung nag-iingay. No, pero sila yung, they even attack Toby Chanco. Yeah. Diba? Kaya parang, nakakita mo na yung parang, nakakainis sila kasi they're reducing yung ngayon. Nireduce sila ngayon na Duterte versus Marcos to. Pero, for a long time, for 3 decades, binibenta nila sa atin yung Aquino versus Marcos. And sila yung nag-fabricate ng ganong good versus bad, blah, blah, blah. Tapos ngayon, kunyari, ito yung, diba, ganito lang yan, blah, blah, blah. Nek nyo, yan yung ginawa nyo sa amin before. And if anything, yung 2025 na to, it revealed talaga that everything was generally a drama. May mga totoong causes naman doon, in between. Pero, it was all a drama kasi it was the oligarchs lang naman yun na parang kunyari pinagsasabong-sabong tayo, pinag-aaway-away tayo, pero barka-barkada lang din naman sila and pamilya din naman sila. And tayo naman, syempre mahal natin yung bansa natin, nauuto din naman tayo to some extent. Pero because of, yun nga, social media, thank God for social media. And for people like you, ate talaga. And kila Sas, kila Attorney Trixie. Kasi ako, before I was a yellow, I didn't even vote for tatay. Because I come from a very yellow place. And even my family, is up until now yellow. And that's why I asked ate, this is gonna be on Facebook. No naman daw. So, sa YouTube siya. But, alam mo yun, so parang yung advice mo, sige lang, kausapin nyo lang yung mga kaibigan nyo kahit feeling nyo sarado siya. Because I'm an example na parang may mga, parang per topic. So parang mapapaisip ka din. Siyempre, may mga tao talagang sobrang malala na din talaga. Pero for me, it was yung mga people who talked about parang certain topics. Ikaw ate, I saw you were in a debate with yung chef something. Tapos sabi ko, sino to? Sabi ko, bakit ang high blood nung isa to siya, kalma lang. Tapos sabi ko, ay, ang hina mag-debate nung ano. Tapos sabi ko, ay, pero ano pala, yung sa pink pala yung napipikon. So parang naka-note lang siya sa akin. Ano yung pandemic yun eh. And before, I used to watch yung kila Sas, kay ex-bestie. Kay ex-bestie niya. Yun yung napapanood ko. So parang, and little by little, yun na, yung naaano ko na sila na, oh yeah, but what they're saying makes sense. And
up until now, yung mainstream media nga, makikita mo na, yeah, but you're cutting yung mga, like for example, yung sa budget hearing ni, VP, pinapakita lang nila doon na parang nag-attitude si VP na she didn't want to explain herself, blah, blah, blah. But they didn't show that sa first part, she made a presentation, she mentioned na I forwarded to your office yung mga folders, yung mga reports, blah, blah, blah. Pero yung sa mainstream media, yung paulit-ulit, as if brat lang siya na, no, hindi na siya mag-answer, etc., etc. So, pero matagal yun. I mean, it was parang several times akong nakinig before parang nakita ko na, oh, okay. So parang nung pandemic, parang, oh, thank God, si PRRD yung president. Sabi ko, oh my God, paano na lang kung nanalo yung Roro na pinaglalaban ko noon? Saan tayo pupulutin? So ayun. So, and then may mga friends ako, well, dalawa lang, but they're also starting to think. And then yung magvo-vote, tinatanong niya, sino ba dapat naming iboto? Kasi parang medyo naaano na din sila, naaanoy. So, I mean, don't stop. Kasi meron din naman yung mga quiet lang na parang napapaisip na din naman. Although meron din talagang mga extreme, like my parents. Hindi mo talaga pa din maano, pero sige lang, sige lang. So, yung ako, parang I'm a testament of yung hard work nyo, ate. Kasi I would never have reached this kind of thinking if it weren't for you guys na matyagang nag-explain, na pinaprocess nyo with us yung information. So, parang your work is not in vain. And I'm just so grateful na andyan kayo. And yun na din lang naman, nandito na ako. Gusto ko lang po mag-apologize sa lahat ng taga Davao City po. Ginawa ko na to dun sa TikTok mga ate before. Pero every time I get a chance talaga, I'm from a yellow country, yellow region. Pero gusto ko pong mag-apologize sa mga kapatid kong Bisaya, lalo na po sa mga taga Davao City, yung perwisyo sa nananahimik nyong Yung pinost ni Tio, sabi niya ganun. Sabi kayo na sabi sa amin dito sa Mindanao na bobo kami, ganyan. Eh, ang bumoto pala kay Lito Lapid. Luzon. Ano ba Buhiset! Kainis. Pero seryoso talaga, sobrang, kasi nakakita ko sa mga comment section, ang yayabang nung karamihang mga taga Luzon, alam mo yun, na feeling kami lang yung Pilipinas, yung parang ano pa kayo, parang ngayon lang nga nagsasalita yung mga Bisaya, kasi parang ngayon lang sila na-empower, tapos ginaganyan-ganyan nyo pa sila. Sobrang nahihiya po ako sa inyo pong lahat, and yun po, sorry po ulit kasi nananahimik po kayo dyan, pinahiram nyo sa amin, yung leader nyo, and it's turning out that it's the entire family that's being lent to us, and parang it's not because parang idol na idol sila, parang at this point, it's because they're the only one standing in the way of BBM and his ilk destroying the whole country. Yun na lang talaga yung nasa utak. So, ayun po, thank you so much sa inyo, ate, for educating us, for being patient. Kasi kayo yung na-at risk mga mukha nyo yan. Ako nga, hindi ko mapakita yung face ko because I'm scared, and I'm scared of my family and also other things. But alam mo yon, yung parang sobrang, parang baka hindi lang naiisip, pero sobrang malaking risk yung tinitake nyo ni Miss Sass, kayong lahat. So, ayun. And again, thank you po sa mga taga Davao. Sorry po sa lahat ng heartaches na nadudulot nito sa inyo. And ayan po, I'll continue supporting, and kahit silently or something, basta just really Ilan grateful. Ilan taon ka na, ate girl? Bata pa po ako. Ano ka, Gen Z, millennial, Gen Z? Parang gitna po ng Bit ko yan from TikTok, si Blackheart. Parang gitna po ng Gen Z and millennial. Transi, ka? Cusp. Nasa cusp ka. Meron akong book mo, Miss Sass. Binili ko kay Ate Joey. Ano yan? Meron po akong book mo. Binili ko through Ate Joey also. Ay, oo. Sandali lang. May gusto kong topic. Ito ang pinakabonggang topic ng taon. Kasi nga, di ba, nung una ko itong pinopost, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ito. So, I am today's years old. Nang nalaman ko na ang ibig sabihin ng LAV, ng local absentee voting, ay ito pala yung mga sundalo, mga pulis, mga government officials na nasa field, during the election. So, kasi inaano ko local absentee voter, ito ba yung aggregate na ba ito ng mga ng mga voters. So yung palang sakop niya, sundalo, police, media, and government employees, and even some media practitioners na may naka-assign for during the election day. Nanalo tayo. So, Bex, hindi lang tayo nanalo tayo overwhelmingly, as in nilampas silang lahat. So, ang ating mga kayumangging kaligatan ay ngayon kasi, di ba,
ang protector of the people ba is, ano bang stand nito? Siyempre, hindi naman sila pwedeng lumabas at makipag-rally. Ngayon, itong voting, ewan ko ba, kasi wala akong makitang LAV in the previous elections eh. So, isang malaki nila itong pagkakamali. Siguro, na, I don't know kung ngayon lang ito naging uso na ipakita yung LAV. Meron ang tawag lang before, absentee voting. AV lang. Okay. AV hindi siya lang. local absentee. Hindi siya local absentee voting. Actually, nung nakita ko yung mga category, nagtaka rin ako. Sabi, ano ba itong LAV? Ano ba itong LAV? Then later ko lang rin na-realize, okay, local absentee voters pala to. So, ngayon, so 51,000 yung nakaboto out of the 55,000 na nag-register. So, di ba nagtataka tayo nun? Ano man itong mga protector of the people? Ano ba to? Ano ba? So, ngayon itong pagboto nila, it is clear as day kung anong stand nila. Because voting is, of course, doon mo napapakita talaga tunay na sa puso. Na walang retaliation, supposedly, di ba? Walang retaliation and walang peer pressure to. Kasi nandun ka eh. Mag-isa ka lang buboto, nandun ka, hindi naman nila malalaman kung sinong binoto mo eh. Hindi ba? So, nakita natin ngayon na ayaw nila sa mga kandidato ni BBM. So, ang mga nanalo, number 1 si Bongo, number 2 si Bato. So, si Bongo, mga 87 to 89% ang bumoto sa kanya from the LAV. So, ibig sabihin, Duterte, Pilipinas Duterte pa rin from any level. Hindi ba? And ang pinakamaganda dito, kasi mga sundalo to eh. So, dito mo makikita ang kanilang talagang pulso, no? Nilampaso ni Marcoleta si Tolentino. Di ba si Tolentino yung... Di ba si Tolentino yung... Sabi ko, hindi mo siya binoto, pro-China ka. Yeah, pag actually sasakupin ng China or whatever, di ba ganun siya, tumakbo siya na grabe yung pang anti-fear-mongering niya. Kasi Bex, mga sundalo to, they can spot propaganda. Siyempre, tinrain sila dyan. Sundalo yung mga bakla pa lang kayo. Correct. Diba? So, alam nila lang, etosera lang. Remember, meron tayong usapan before. Sinend ko sa'yo yun eh, yung memo nila, di ba? Kaya nga naglahi-lahi. Kaya nga nag-intersect. Yeah, oo. Kaya nga di ba sabi ko sa'yo, nasa Pilipinas ako, nung ako pa nagpa-process ng mga orders ng libro, ako na mismo yung nasabi ko, ano ba itong lugar na to? Ba't ang daming umu-order dito? Tapos dun ko na when Browner was appointed as chief of staff, merong massive campaign within the AFP about dyan sa West Philippine Sea Kinembular. Pagkatapos, they wanted to do like forum regularly, ganyan para yung agenda ni yung mga ine-espouse ni Tariela, basically yon. Ang mga kayong maging kaligatan, malakas yung pushback nila dyan. Sobrang lakas ang pushback nila. So ang eksena is hindi sila pwedeng sumali sa mga rally. Pero silang sumali sa botohan. At nalaman natin ngayon na they are with us. How can you deny it? They are with us. No, they are with us overwhelmingly. And I think yan ang tawag ko nga dyan parang soft coup eh. Ito, talaga, soft coup ang tingin mo sa kanya? Girl, commander-in-chief mo, ito iboto yung ito kailangan ko sa gobyerno ko, tapos walang nanalo kahit isa. Wala na. True. Hindi, tsaka ito ha, ang tawag dito, nakita mo yung news na mayroong mga junior officer na kinasuhan yung general dahil sa sexual assault. Ang baboy naman yan, girl. Ang baboy naman siya. Hindi. Kasi itong ganitong klaseng skandalo, ang tawag dito, matagal nang umiikot to sa AFP. Ngayon, for this to... ganyang klaseng skandalo? Mga general, tinotorjak yung mga subordinates? Ang baboy naman yun, girl. Oo nga. May mga ganong kwento talagang umiikot. So, for the longest time, ay, send ko sa'yo yung pangalan ko sino yung general. Lagay mo nila sa private chat. Wag na. Send ko sa'yo mamaya para makita mo rin yung mukha niya. I-text mo na lang yan para Ayan lang. Teka. Sa Trima. Para makita mo rin yung itsura niya.
Teka. Trima. Okay, wait. Ang nakakaloko dito, wait lang. Ito na. Ayan. Siya. Ayan. Parang ang tawag dito, yung pag-file ng kaso ng dalawang junior officer, I think is also a manifestation na fed up na rin tong mga junior officers. Kasi may mga ganitong insidente before pero hindi sila dumarating doon sa punto magkakasuhan. Ito, kinasuhan si General ng Philippines. Baboy na ba? Baboy na story yung tuga. Baboy talaga. Hindi. Baboy talaga. Pero matagal lang merong ganyan. May ganyan ng skandalo sa mga MIUs even before. Although siguro baka hindi ka lang rin umabot dun sa talagang tinorjak ng bonggang-bongga. Pero itong dalawang to, itong kwento na to, last year ko pa naririnig. And I think they exhausted all possible remedies para dito. Hindi sila pinapansin. So ngayon, ito, nagkaso na sila. Lumabas na sila. Ayun, na-report na. Nasa mainstream media na. May pushback na sabi ni Patricia. Yeah. So I think, kasi di ba ang sa MIU naman, ang usapan dyan is yung mga talaga, yung mga align talaga kay PRRD ng bonggang-bongga. Mga junior officers pababa. Yung mga align kay PRRD na medyo mataas-taas yung posisyon, na sila, busog na sila. So kaya walang nagli-lead. So, ayun. So these are junior officers taking actions, di ba? Ayun lang. Second star general na lasing tinorjak ang dalawang junior officer, sabi ni It's Howard. Ayun. Pero hindi lang raw yun yung ginagawa marami pang mga obscene na kinembot. Actually, sobrang sad nito. Kasi parang ginagawa pa siyang alay kay may mga ganun akong naririnig na kwento Ang baboy lang kasi, kaya parang hindi ko ginagawa part ng kwentong barangay before kasi sobrang baboy. May mga etchos pa na ginagawang alay kay Ma'am Shi, yung mga ganun. Ayun. Kaya nga nagulat rin ako nung nakita ko kahapon, ay puta, nagkaso na, lumabas na. Ayun. Ayun, ganun lang. Ayan. Hello, LA! Ayan, it's your time to shine, LA. At ikaw na magsasara ng tindahan bago tayo mag-close. Go ahead, po. LA. Hello. Yeah, hi, good morning po sa lahat. Actually, lang po. Just wanna share this. Matagal na po talaga ako nag-follow kay Sas. And I really appreciate what she's doing for the country. Kasi yung diniscuss niya po yung Article 59, that was during the time na dala na nga po si PRRD sa The Hague. Yung mama ko talaga noon kasi diehard na Duterte supporter, iyak po ng iyak. Nung nakita niya po yung video na dinidiscuss ni Sas yung regarding the Rome Statute and the Article 59, medyo yun nga, kumalma po siya. And by the way po, Madam Joy, I'm just a new subscriber of your channel. Tsaka natutuwa din po ako sa ginagawa niyo po kasi I've also seen some snippets of your talks in the Congress. Tama ba? Ikaw po ba yun? So yun, yun. So yun po siguro po yung sa akin lang, I just have a few questions for you guys. Kasi ito isa po talaga to na nakikita ko sa algorithm ko sa YouTube and even in Facebook because there's like a clamor from the people that they want Senator Marcoleta to be the Senate President. Is it actually possible for him to be one? Kasi pagkakaalam ko po, 'di ba, seniority po ang binabasehan para maging Senate President. So, merong maliit na chance na mag-Senate President si Kong Marcoleta. Kasi, ang Senate Presidency, kasi when you are a Senate President, one thing that you have to do is to balance the interest of basically to keep peace in Senate. So, you need to get the support of your colleagues. And, ayun, in order to make sure na yung interest ng Senate as an institution can be defended by other government institutions as well. So, it comes with it yung experience at saka yung lawak ng network, lawak ng lawak ng influence, ganon. And you can likely get that if you are a tenured senator.
So usually hindi talaga yan binibigay sa neophyte na senator. And Kong Marcoleta, while he is a very very able, very capable na individual, I don't think he would be able to get the vote of his colleagues para botohin siya na Senate President. Ngayon, bakit ko naman sinasabi na hindi imposible? Kasi at the end of the day, boto lang naman yan ng mga colleagues mo eh. Kung gagawin ka nilang Senate President, you just need to get enough votes. Kumbaga yun yung simple math niyan. Pero hindi, very unlikely kasi naboboto sila ng bagong senador para maging Senate President. Gets. Ayun. And speaking of that, kayo lang po, Madam Sas, Madam Joey, if by any chance si Alan Peter Cayetano o si Marcoleta maging Senate President, and if Pulong became the House Speaker, is there a possibility that BBM can be impeached? Well, if Pulong is going to be a Senate President, it means we have certain numbers. House Speaker po. House Speaker, yeah. If Pulong is going to be the House Speaker, it means we have certain numbers sa House of Representatives. So, ibig sabihin, possible yung impeachment. Kasi if he becomes Senate President, botohan yun eh. So, pagka naboto siya, ibig sabihin, meron tayong number. So, it comes with it na possible yung impeachment na mag-prosper at makarating sa Senate, ganon. Pero ang tanong, have we really confronted the numbers sa Congress? Whether or not may sapat na number para ma-designate si Pulong as House Speaker. And to be honest, I don't think we have enough number pa sa ngayon. Ganon. I don't think we have enough number pa. And I don't think Pulong will get the number for him to be elected as a House Speaker. Siguro baka ibang figure, baka yung tenured na congressman, not necessarily Pulong. Although tingin ko naman kasi kaya sinabi ni Inday na sige takbo kang House Speaker, ganyan. Kasi ano naman yan at the end of the day, yung math kasi niyan is basta nakuha mo yung number. Paano kung kunwari magpalakad na sila ng mga chika-chika, nag-uusap na sila, marami na silang kinikembot, ganyan, and they would ultimately come up with a number sufficient to elect him as House Speaker. So, tingin ko kaya rin sinabi yan ni Inday kasi gusto rin ni Inday namang aning. Ayun. Totoo po kasi I've been following Banat Bay as well. Tsaka sinabi po niya dun sa plug niya palagi na yun nga. And even PRRD too, they both mentioned na very unpredictable po si Inday Sara. Ako din po actually, I find it, bakit niya in-endorse si Amy Marcos? Because of what happened right now, I mean, for our family, we really are not gonna vote anyone from the Marcos family anymore. Pero nung nag-uusap kami ni Mama, kasi Mama ko really has, this, iba yung pagbasa niya sa mga bagay. She's very what do you call this? Mapagtanto. What's that? Discerning in English. Ang basa niya daw po dun sa nangyayari is, I guess Inday might have spoke with Amy Marcos, with Senator Marcos para yun nga magamit yung yung minutes of the hearing regarding dun po sa illegal ICC arrest kay PRRD as their defense sa ICC. I think so. That might have been possible. And they said it. Actually, sinabi yun ni Inday na si Amy, tutulungan niya tayo para maiuwi si PRRD from The Hague. That is why yung meron nyo na yung foreign relations sa hearing, yung investigation niya doon, those are really big help. Kasi remember yung resulta nung foreign relations hearing ni Inday, ni Amy, ginamit ni Attorney Kaufman sa defense ni PRRD. Okay. So I think Inday had been very clear about it. Sinabi niya yun several times. Siguro hindi ko lang po siya napanood kasi during that time na nahuli po si PRRD at yun nga po tinapon sa Hague, sa ICC, I actually disconnected from social media because I have friends who have been making fun of Duterte, of PRRD, kaya I'm heartbroken as well with what happened. It's just that hindi po tulad ng gravity nung sa mama ko. Tsaka another question din po sa inyo ni Madam Sas, tsaka to you, Madam Joey. Do you think it is even feasible or possible na yun nga magkaroon tayo ng mandatory military service here in Israel and so forth? Kasi nabanggit po kanina yung pagpupush ng ROTC sa mga kabataan.
wala na, dead na yan eh. Kasi yan yung gusto ni Inday. Kaso nga lang, supportahan si Inday, dinifund na nga nila, and so ever. So ngayon, hindi na yan possible. Hindi yan possible hanggang may foreign bases ka sa country mo. Okay. Well, it's possible. Well, sa South Korea, meron silang mandatory military service. Well, they need it. Okay. Pero meron naman sa National Security Act ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng mandatory service. Nasa National Security, that was 1930s pa na law. And the purpose of that was to ensure the permanent neutrality of the Philippines. Kasi you need that. May ganung pang kumbaga, okay. That was the condition of our independence from the United States. The Philippines will have its own army. Magiging mandatory yung military service. And ang goal is to ensure the permanent neutrality of the Philippines. Of the Philippines. So it was actually the desire of our forefathers. And na nakipaglaban ng independence nun kasi ang gusto nga nilang gawin to turn the Philippines into Switzerland of Asia. Of course, you cannot do now. Dahil nga itong mga to, maraming bayad dyan. So ngayon, kita mo dapat niyong buksan, lawakan ninyo ang inyong pananaw. Bakit itong akbayan? Ajit sila dyan sa WPS. Pero sila ang numero 1 ayaw ng mandatory military service. Tanungin ninyo, does it make sense? Ngayon, bakit tayo na hindi tayo ajit dyan sa WPS pero gusto natin ng mandatory military service? Ito ang isa sa malaking puzzle ng ating bansa. Okay. Bakit kayo ajit dyan sa WPS na alam nyo pwedeng mapunta yan sa gera pero ayaw ninyo na ang mga tao, ang mga Pilipino, mga kabataan ay mag-mandatory military service for 2 years. Ako kay Cardena. Ay, naku, Cardena. Diyos ko, Lord. Mandatory military service yan. Gayahin nyo sa Switzerland. 2 years. Kung hindi mo kaya mag-military service, civil service-oriented defense, like bumbero or environmental police or whatever. Ngayon, doon ka magtataka. Hindi ba? Ngayon, ako, kaya ko i-defend yung sarili ko. Bakit ako hindi ako ajit sa WPS pero gusto ko ng mandatory service? Unang-una, that actually helps you contribute to your country. Una-una. So, meron dong patriotic angle. Second, it will give every young person an actual job. Kasi may bayad yung mandatory military service. May allowance. So, meron kang actual job dyan. So, meron ka na ilalagay sa CV mo. Kasi ibang hagod yung nag-mandatory kasi you will learn how to work. No? Correct. Kasi role-based yung military training eh. You have to perform your role. You have to carry out your role. Whatever that is. Yun ang ikalawa ko. Ikatlo, it will take the youth out of a lot of TikTok. TikTok. Yung mga alat ng unproductive activities. Na at least nalaman nyo kung paano yung discipline at a young age and how to run a country. Nag-guess yun, how to run a country. Ngayon, ika-4, syempre, ano muna yan? Pang pinaka-4, ito yung paghahanda kung umabot tayo sa dulo. Paano kung umabot tayo sa dulo? Paano kung yung China nagkaroon siya ng leader na boba? which might be unlikely. Pero paano pag nagkaroon ng gano'n? At least, every Filipino can actually know how to defend the country. Hindi ka aas. Tapos sa pinakadulo, it will actually promote self-resilience. Kasi kaya namin pagtanggol ng bansa namin, hindi namin kailangan ng ibang bansa. No? So, and ang pinakadulo, alam nyo, if a country can actually defend itself, and the best way to do that is to demonstrate that most of your population is actually like a militia. Kaya nga, di ba, United States, they have meron siyang constitutional right to bear arms. Hindi mo pwedeng invade ng United States. Bakla lahat dyan. Yes, lahat dyan may baril. Alam mo yun? Lahat dyan may baril. Yun ang purpose nila doon. Yung the right to bear arms. Isa sa mga historical purpose nila dyan. So ngayon, kung lahat ng majority ng mga Pilipino ay kaya nilang pagtanggol yung bansa, why will you be scared about being invaded?
Bakla, you will be like a porcupine. Makapunta ka man dito, you're like swallowing a porcupine. You know? Because everyone can actually, you cannot succeed. You can try, but you cannot succeed. Kita mo yung Singapore, ang liit-liit ng bansa ng Singapore, pero may mandatory military. Yan ang sinabi ni Lee Kuan Yew, wala kaming pakialam yun sa mga weapons, ganyan. Kasi at the final, ang pinag-guard mo talaga is actual invasion. Paano ka nga mai-invade? Invasion requires occupation, ha? And occupation requires that you're going to run the country. Bakla, kung majority ng mga Pilipino, kayang makipagdigmaan, hindi pa pwede. Kaya nga tayo ilang beses tayong nasakop because wala tayong gano'n. Iilan lang yung mga katipunero, iilan lang sila. Hindi naman lahat ng Pilipino. Di ba? So ngayon, mawawala ka na sa self-reliance. Ay, mag-promote mo yung self-reliance. Hindi ba? Kaya, ayun ang ano yun. Mawawala na tayo dun sa mendicant foreign policy. Di ba? Aminin nyo yan. Parang ganito lang yan. Nung 18 ninyo, di ba ang hirap na iisipin yung maging independent kay sa parents ninyo? Kasi, paano na yan, ganyan? Bakla, the first lesson of independence is actually trying to find your own footing out of your parents. That is the first stage. Lahat dumadaan dyan. Kaso tayo, bakla, since nung panahon ng Amerikano, hanggang ngayon, nakadepende ka sa kanila. Mendicant, di ba? Paulit-ulit yung mga officials na, ay nako, kailangan natin ng Amerika. Bakla, yan na ang sinasabi ng mga anti-Philippine independence noon. So, kailangan yung lawakan ng inyong mga pag-iisip. Ngayon, sino mga nagpo-promote ng mga ganyan? Sina Hidayat, sina mga ganyan. Bakit? Di tanongin ninyo, wala ba silang kinikita dyan sa pagpo-promote ng independence natin sa US? Of course, mayroon. May budget US dyan eh. May budget ng US dyan. Ako nga, ang dami, di ba meron yung, di ba naalala mo yung General Dynamics ba yun, Joey? Yung nagpatakbo nung disinformation pandemic, disinformation campaign laban sa vaccine ng China. Di ba? Kita mo, bakit ayaw nila yon na magkaroon ng, bakit nila yung vaccine from China? Kasi gusto ng US, mag-independent tayo sa kanila, sila nagkocontrol lang Pfizer. Nung nakuha nila, nung ayaw na nung nagtagumpay sila dun sa disinformation campaign nila, ayaw ng mga Pilipinong magpaturok ng Sinovac. Anong nangyari? Humaba ang pandemic. Lockdown. Bakla habang naka-lockdown tayo sa China, nagpa-party. Sinovac lang naman yung ginagamit nila. Anong nagawa nila? Ano sabi ni Babe Romualdez? PRRD. Umiiyak pa siya. Yun ang sinabi niya. Give EDCA a chance. Kinansel na Duterte ang EDCA. Wala na dapat yan. Yung BFA pala yung naka-angkla yan sa BFA. Wala na yan dapat. Paano ginawa ni PRD? Wala siyang choice. Ayaw niyo magpaturok ayaw ng karamihan ng Pilipino magpaturok ng Sinovac. Humahaba yung lockdown. So, sinabi niya, okay, kinansel niya ang pag-ano ng EDCA, pag-cancel ng EDCA, ang termination in exchange of vaccine. Hindi ito po fake news. Ito po ay nasa interview mismo ni Babe Romualdez kay Richard Hernaria. Siya mismo nagsabi. So, nakita nyo na yung cycle of dependency. Okay? So, nasa tayo? Stockholm Syndrome. Ang karamihan ng mga Pilipino ay may Stockholm Syndrome. May severe syndrome. case of Stockholm Syndrome. Yung in love ka dun sa na-enamor ka dun sa iyong captor. Ayan. Yun. Psychology. Anyway, LA, you want to say something else? One more question tapos may sasabihin po in relation dun sa sinabi kanina ni Blackheart. Para po to kay Madam Sas. Madam Sas, I'm just wondering because you are like, paano ko ba ito sasabihin? I have a friend kasi na leftist and we have been talking back and forth about the politics that's happening. He's also a supporter of the Liberal Party. Tas one time napag-usapan namin kasi shinare ko yung page ni Madam Sas sa kanya na Madam Sas here is actually like, ano yun? Teka, wait. Nahanap ko yung yung sinabi niya. Basta may post sa Reddit na sinasabi na Madam Sas here is like a very good example or a good role model for the DDS. Kasi nga, super talino, very well educated, even studied in the Netherlands. My question po for you, Madam Sas, is, are you planning or has it ever crossed your mind to
to run for politics, for public office, or if in case si Inday Sara po ang maging presidente natin sa 2028, which I pray that will happen. Have you considered perhaps working with with the Dutertes, but this time as the DFA secretary? Hindi ako magdi-DFA secretary. Ano ba yan? Una-una, that's not my decision to make. Okay, that's not my decision to make because mag-apply ka? Ayaw kong ganun. Kunin mo ako, I will think about it. I am a fiercely independent person since I was a child. Wala akong, maybe to a fault, hindi mo ako makikiusap kahit kanino. Maybe to a fault. I can do that, but I don't know. That's just me. There are things that we cannot change in our lives anymore. Na kahit kailangan ko ng tulong, I would rather not. Parang ganyan, alam mo yon. Kaya nga may mga kaibigan ako noon na hindi nila alam na umalis ako ng bahay. Na natulog ako sa luneta. Sabi ng mga kaibigan ko, bakit hindi mo sinabi sa amin? Ganyan, pwede ka namin tulungan. So, ganun akong tao. So, I will not approach you, okay? I will not approach you and beg for anything unless I really, really, really need something. Pero yung pa yun sa akin, hindi pa ako ganun ka. That's still something na medyo pa ako, alangan. So ngayon, yung mga ganyang bagay, I do not see myself, kasi nakita ko kung paano yung politika sa Pilipinas. Okay. Kaya nga sabi ko noon, there's only one thing that I might think of doing it if the military will ask me. Oh. Nice. Yun lang. Well, if the military will support it, if they will ask me, if they want me, go. Pero, other than that, ayoko kasi, doon tayo sa may real power. No, the real power, the real power in the Philippines is really the military. If they really, if they really want to do great things for the Philippines, no? Diba? Pero, yun nga lang, bahala kayo. Kasi, meron din akong sariling buhay eh. I'm also in my own personal, sabihin natin personal journey. Kahit napaka napaka-cliche. But that is true. I have my own personal journey in life, no? Well, if the flow of my life went to that, who am I to say no? Pero pag-aralan ko muna. Pero unang-una ko kasi niyan, no one can ever make me do something that is against my personal integrity. Ikalawa, no one can make me do anything na kabubuhan yung premises. I'm so sorry. I'd rather be poor and eat garbage, which I have done before. So, alam mo yun, na parang, hindi there. I have been there. I do not care. Alam mo yun, I do not give a fuck. So, ganun lang ang eksena niyan. Diba? Ako nga natutuwa ako, nakikita ko yung mga sundalo, no, na they're not buying yung LAV votes. They're not buying this anti-China propaganda. I think that is enough for me. Maybe I was part of that on why they're not buying it. Maybe not. Maybe it's just Duterte or whatever. Pero yun na lang yung eksena ko sa buhay. Pero yun na nga. No, it's not. But my question si RGem, did PRRD ask you for any advice even once? Secret. Ayan. Secret. One cannot kiss and tell. Ayun. Ibig sabihin, sinasabi ko na lang, maraming humihingi sa akin. Ang sinasabi ko, maraming humihingi sa aking advice. Kahit ngayong election na to, may humingi ng advice. So, isa lang ang in-advise ko doon sa tao na yon, sinunod naman niya. Ayun, nanalo. Ayun, nanalo. At syempre, sineramonan ko muna. Sabi ko, dikit kasi kayo ng dikit, talagang magagalit sa inyo mga ayaw ng, alam niyo naman ang pinakamaraming botante, mga Duterte supporters, tapos, hindi ko na napapakalanan, no? Yun na lang yun. Alam ko na. Yun na lang sabi ko na, problema sabi ko, wag ako kausapin nyo, ba't ako kausapin ninyo? Kausapin nyo yung yung naagrabyado, gaga pala kayo, kaibigan.
chika-chika kayong ganyan. Ano yun? Pwede ba yun? Nandito kayo sa kabila, nandito rin kayo sa kabila. You have to choose your own adventure. No? Correct. Oo. Ganun talaga yun. Kailangan mong manindigan. Emerald. Nagulat na lang ako, Nanalo. Nung sinunod, win! Ganun lang simple yun. Diba? Kailangan talaga very straightforward ka sa mga advice mo. Para ako rin. Diba? Yun, diba? Sinabi ako sa PRD. Pagpapakulong ka na lang din, dapat tinapos mo na lahat. Pareho lang naman yung punishment. Wala ka talaga sana tayong problema ngayon. Hindi ba? Tapos na. Ngayon, natin problema, nakabalik isa, naging mayor pa uli. Hindi ba? Tapos awaan ka masyado. True. Ayun. Anyway, anything else, LA? Ano lang, last na po to. I just want to piggyback dun sa sinabi po ni Blackheart. Kasi katulad niya po, before, I am a die-hard Liberal Party supporter. Pero after the SA 44 at saka since yung family po namin is victim ng Typhoon Yolanda, our eyes were open because yung una po talagang responded dun sa province namin is the then Mayor Duterte. Tapos kwento ko na lang din po sa hindi po nakakaalam kasi this is in Leyte. Ang dala po nila is bata-batalyon ng mga sundalo, madaming truck, may kasama pa pong ambulance na may doctors and nurses. Yan po yung hindi siguro nalalaman ng ibang tao who really has been there. And kung si Blackheart nadala po sa diskurso, ako po, nadala po ako sa resibo. So, I just want to encourage everyone who's listening right now na ipagpatuloy po natin to. And I also, Madam Joey and Madam Sas, I personally want to thank you guys kasi dun sa ginagawa po ninyo, sa tapang ninyo, even showing your face to the people just to, to share your political views without fear and with conviction na ito talaga yung tama. Kasi may madadala po tayo from that other party. Nakakairita lang po kasi yun nga, nakarelate din po kay Blackheart kasi nga, they feel like they're holier than thou, like the biggest hypocrites, and they think that they're the most, the most holy and the most intelligent people because of their political views, when in fact, they are not. Pero yun nga, nakakatuwa lang kasi hindi lang pala ako. May iba palang katulad din ni Blackheart, may iba din pala na mga nagsasalita din dun sa comment section nyo po na yun nga, before, supporter ng liberal, ngayon, talagang diehard supporter na po ni Duterte. Tsaka siguro na lang din po sa iba pong nanonood, I just wanna share lang din, wag tayong maging panatiko. Yun kasi yung mahirap eh. If you're like a blind follower, even if that politician tell you na kumain ka ng tae, uminom ka ng lason o tumalon sa building, gagawin mo. Wag po sana tayong ganun. Let's give space for us to think critically kasi yan po yung kailangan natin eh. Yan po yung kailangan natin as a people in this nation na kailangan pa pong mag-progress. So yun lang po. I just appreciate you guys for whatever you're doing. Tsaka ingatan po sana kayo ni Lord palagi. Lalo na po sa journey niyo po ngayon. Thank you po talaga for the time. Even if this is my first time really watching the live and also first time ko din po na umakyat. Sana po this is not the last time din kasi nag-enjoy po ako na mga usap po kayo. Sure, ayan. Marami tayong videos dyan. Pwede ka mag-binge watch. Ayan. Yes anyway, po, I'm planning that. I'm planning to do that. Thank you po, Ms. Joy. Sige. Anyway, magbababay na ako ha, Blackheart LA. Ano ko na kayo, ibababa ko na kayo ha. Okay, thank you ate. Thank you, Ms. Sas. Okay, thank you Blackheart. Thank you LA. Ayan. Sas, mag-last words ka na before tayo mag-ano. Sige na nga, abangan natin mga susunod na kabanata. Ayan. Fearless forecast for ICC. ICC as an institution, not necessarily sa case ni PRRD. The ICC, it will face an existential crisis. Well, it already is facing an existential crisis. Kasi, like for example, EU kasi ang number one supporter niyan eh. Biglang meron kang EU member na Hungary na nag-no. So, kaya matindi yung existential crisis niyan. And tapos, yung kauna-unahon pa nilang Asian, yung pagkakahuli pa, is not within the law. Oo, ikaw lang sasabing, rule of law. Ano bang rule of law yan? So, it will face its most severe existential crisis. Hindi ko sabihin na Duterte might get freed or something, pero I think
his case will actually lead to ICC's unraveling. Yeah. Yun lang. And that in itself is is a, I don't know, is a, parang kung ganito yung fate ni PRRD, na talagang disruptor to the core talaga, no? Na parang, I mean, hanggang ICC na disturb niya ng bonggang-bongga ang mga kaganapan. Well, disruptor talaga siya. Pero, alam mo, napakalaking kamalian, strategically, yung pagpupunta nila kay PRRD sa The Hague. Kasi if there's anyone in the Philippines that could actually, ito sasabihin ni BM na bati na tayo, if there's anyone who could actually tell Inday Sara na, makipagbati ka na, para matapos na yan. It's only PRRD. Kasi malambot ang puso ni PRRD. Totoo. Si Inday kasi may hangganan. Hindi, tsaka kasi, nakita mo yung statement ni Inday. Yung sabi, ang sorry, para yan sa mga hindi sinasadya na ginawa mo. Ayun. Pag sinasadya, kailangan pagbayaran. Ganon. Recent lang ba yun? Ano yun? Yun yung, I think yun yung time na nagka-campaign siya for Hugpong ng 2019. Oh, well. Ayun. Ay, yun na yun. Sorry. Wala kang pakialam si Inday, di ba? O, di matalo ka. Hindi ako maging presidente, pero siguraduhin ko na you will not get out of this unscathed. Alam mo yun, parang ganyan. So, yun lang po. Maraming salamat and have a good night. Ayan. Maraming salamat din.